Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Habang binibihisan ni Sheila, ang anak nitong si Sky, inarinig niyang tumunog ang doorbell. "Mami, si Tito Clarence na po ata yun," sabi ni Sky at nagmamadaling tinungo ang pinto. "Anak, dahan-dahan, ang bag mo," habol ni Sheila sa anak na humahagos papunta sa may pintuan para buksan iyon. "Tito Clarence!" "Hey, little buddy, ready ka na ba for school?" tanong ni Clarence kay Sky. "Yes, Tito. Let's go na po," yayan ni Sky sa lalaki. "Hi, good morning," bati ni Clarence sa kanya. "Good morning." Balikbati nito sa lalaki, sabay abot niya ng bag ni Sky at nginitaan nito. "Ikaw na muna ulit ang bahala kay Sky ha. Pasensya ka na talaga." At pinutol ni Clarence ang sasabihin ni Sheila nang ipatong nito ang daliri sa mga labi ng babae. "Shh! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako muna ang bahala hanggat walang nagbabantay sa kanya. At saka ako muna ang bahala hanggat naghahanap ng trabaho. Okay? Ako nang bahala." Sabay kindot nito sa kanya. Si Clarence na ang tumayong godfather ni Sky nang mamatay ang asawa niyang si Mark. Best friend ni Mark si Clarence since high school ang mga ito. Nang namatay si Mark, inako na nito ang pagiging godfather nito kay Sky para daw hindi siya mahirapan. Total, parang kapatid daw nito si Mark. 5 taon nang wala si Mark, kaya 5 taon na rin itong katulong sa pagbabantay kay Sky. Pamula nang pumasok si Sky sa school, ay ito na rin sumusundo. Si Clarence ang tinatawagin niya pag kailangan ni Sky siya sa school at hindi siya makakapunta. Pag nagkakasakit si Sky, ay nandun si Clarence. Halos araw-araw na nga andun ang lalaki para sa kanila ng anak niya. Salamat dahil andiyan si Clarence. "Sheila, aalis na kami," pukaw ni Clarence sa pag-iisip niya. Oo, sige. Ingat kayo ha. Anak, behave lang ha. Huwag makikipag-away sa school." "Opo, Mami. Promise po." Hinalikan niya ang anak at nagpaalam na nga ang mga ito. "Bye, Mami." Pahabol pa ni Sky sa kanya. "Bye, ingat kayo." "Yes, Ma'am." Tugon naman ni Clarence sa kanya. Na makaalis ang mga ito, ay dali-dali siya nag-ayos sa sarili. Ngayon ang interview niya sa dating bar na pinagtatrabuhan niya noon. Nagtrabaho siya doon noon bilang waitress. 6 na taon na nakakaraan. Doon din niya nakilala si Mark, ang unang lalaking nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Natatawa pa nga siya pag naaalala ang una nilang pagkikita. Dali-dali si Sheila sa may crew area para mag-time in. Late na siya na mahigit kalahating oras dahil tinanghali siya ng gising. Isang parte kasi ang dinuluhan niya kagabi at medyo masakit pa ang ulo niya. Pagpasok niya roon, inabutan niya ang best friend niyang si Anna. Napapailing ito habang inabot sa kanya ang apron. "Hi Sheila, saan ka na naman galing pagka-uwi mo kagabi ha? Sabay lang tayo umuwi at maaga pa noon." Nagdududang tanong ni Anna na nakataas ang sangkilay sa kanya. "Napasarap lang," ngiting sabi niya dito. "Ano? Napasarap?" Gulat na napamulaga ang mata nito. "Wala." Tumatawang lumabas siya para mag-assist na ng customer. Medyo maraming tao ngayon kumpara kahapon. Napansin ni Sheila ang isang lalaking nasa may sulok. May kung anong ginagawa ito habang nakaharap sa laptop nito. Mukhang bago ito sa paningin niya. Kasi ngayon niya lang ito nakita sa bar na iyon. Nilapitan niya ito. Sir, naka-order na po kayo?" Tanong ni Sheila sa lalaki. Nabala pa rin sa kung anong ginagawa nito sa laptop. Mukhang hindi nito narinig ang sinabi niya. Kaya inulit niya ang tanong ng bahagyang nilakasan. "Sir, naka-order na po ba kayo?"
Tanong uli niya na medyo nakakunot ang noo. Tumaas ang mukha nitong at nagulat siya. Napasingap siya dahil gwapo ito kapag tinitigan, lalo na sa mga mata. Yes. No, I mean, hindi pa. Nalilitong hindi maintindihang tugon nito. Sorry, hindi ko na malayan ang paglapit mo. Ngumiti pa ito sa kanya. Aray ko, bulong ni Sheila sa isip. Bakit ngumiti ko po? Kinikilig na bulong sa isip niya. Hinawi niya ang buhok niya sa may tenga na parang nagpapakyut. Okay lang yun, sir. Ano po bang order nyo? Ngiting-ngiti niyang tanong dito. Nakatitig lang ito sa kanya. Animoy nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Well, maganda siya. Maraming kasabi na kamukha niya si Alicia Key. Hindi nga lang magaling kumanta, pero palaban sa sayawan. Sir, ulit niyang tanong. Bingi lang, gwapo pa naman, isip niya. Kape. Walang gatula sabi nito na nakangiti. Kape? Tama ba ang narinig niya? Na hindi makapaniwalang yun ang in-order nito. Oo, kape. Without sugar and cream. Just brewed coffee. Nakangiting sabi nito, sabay harap uli sa laptop nito. Okay, coffee. Got it, sabi niya, sabay talikod dito. Iyon ang unang pagkikita nila ni Mark. At di nagtagal, naging magkaibigan sila na nauwi sa ligawan. Sinagot niya ang lalaki at pinatigil siya ni Mark na magtrabaho sa bar na iyon kahit ayaw niya. Wala siyang nagawa, lalo na't buntis siya noon kay Sky. Nagtatrabaho ito sa malaking kumpanya kung kaya't hindi nito imposibleng mabuhay sila na anak nila ng lalaki. Kahit masakit, umalis siya sa bar na ilang taon ding kasama niya at kinukuhanan niya ng pagtusto sa araw-araw. Ngayon, heto siya at babalik ulit sa bar na iyon para sa interview niya na hindi pa niya alam kung anong trabaho ang bibigay sa kanya. Pero kung waitress ulit, ay okay lang. Walang problema. Basta magkaroon siya ng pagkukuhanan nila ng pantustos nila mag-ina sa pang-araw-araw. Talaga sir? Hired na po ako? Tuwang-tuwang sabi ni Sheila sa manager ng Abyss Bar. Oo, alam ko namang masipag ka at may potential hindi lang sa tulad ng dati mong trabaho, kundi bilang marketing assistant. Po? Marketing assistant po? Nagulat siya sa sinabi ng manager. Yes, and tomorrow, mag-start ka na, okay? Good luck. Hindi pa rin makapaniwala si Sheila na may trabaho na ulit siya at sa ganung posisyon pa. Masaya siyang umuwi at isa-celebrate nila na anak niyang si Sky. Nang dumating si Sky kasama si Clarence, ay nagluluto siya ng macaroni at nakapagprito na rin siya ng pork chop. Inaya na rin niya si Clarence na doon na maghapunan. Masaya niyang ibanalita sa mga ito na may trabaho na siya. Masayang masaya si Sky, pati na rin si Clarence sa kanyang achievement ngayong araw na ito. Kinabukasan, maaga si Sheila na gumising para sa first day niya. Hindi pa siya nakatapos mag-prepare ng breakfast nila nang dumating na si Clarence. Salamat talaga Clarence at pasensya ka na, iyaan mo. Kukuha agad ako ng katulong kapag nakasweldo na ako. At pangako, pinutol ni Clarence ang sasabihin niya. Pinag-usapan na natin yan, di ba? Ako nang bahala kay Sky at walang problema sa akin yun. Kung gusto mo, akuin ko na rin yung pagiging dado niya. Nagbibirong ngumiti pa si Clarence sa kanya. Alam ni Sheila na nagbibiro lang ito, pero hindi pa rin niya maiwasan na mapag-isip sa sinabi nito. Clarence, di ba? Pinutol ulit nito ang sasabihin niya. Alam ko, Sheila, alam ko. At hindi mo na kailangang paliwanag pa. Alam kong hanggang kay Sky lang ako. At walang problema yun sa akin. Basta ikaw, magbihis ka na at baka maliit ka pa. Pag-iba nito sa usapan at ngumiti sa kanya. Nalilitong sumang-ayon na lang siya sa sinabi ng lalaki. Matapos nilang kumain, ay nagpaalam na nga ang mga ito para ihatid si Sky sa skula.
After 20 minutes, umalis na rin siya. Maaga pa ng kalahating oras, pero dahil first day niya, ay ayaw niyang malate. Lumipas ang 2 buwan at sa unang sahod ni Sheila ay kumuha siya ng tagapag-alaga kay Skye. Dahil iyon na rin ang promise niya kay Clarence. Kahit noong una ay ayaw pa nitong pumayag dahil naninibago daw ito. Mamimiss daw nito ang laging ginagawang kasama anak niyang si Skye. Sabado noon at kalahating araw lang ang schedule ng pasok ni Sheila. Niyaya siya ni Adonis ang katrabaho niya na mag-lunch. Hindi man si Sheila para hindi maramdamang nagpapalipad-hangan ito na manligaw sa kanya. Si Adonis ay nakatrabaho na niya noon doon din sa bar na yon. Waiter din ito noon at nasa marketing department na ngayon kung saan siya naka-assign. Matagal na ito nanliligaw sa kanya. Nauna pa nga ito kay Mark. Ang kaso lang ay ibang dating sa kanya ni Mark. Nahulog agad ang loob niya sa lalaki at kalaunan ay naging asawa na nga niya ito. Kaya lang maaga din itong kinuha sa kanya. Kaya ngayon, naisip niyang panahon na siguro para bigyan naman ng puso niyang lumigaya sa piling ng isang lalaki. Sa isang restaurant sa Parañaque sila nag-lunch. Date na rin dahil umamin na ito na manliligaw ito sa kanya. Mamahal ng restaurant at ramdam niyang nagpapapresko sa kanya ang lalaki. Kung pagbabasihan ang look ni Adonis ay hindi ito magpapatalo. Guwapo ito na kahit sinong babae siguro ay mapapaibig dito. Matangkad sa taas na 5'11", maganda ang katawan at talagang alaga. Malas sa Melby Antikas. Ang isa sa nagustuhan niya dito ay napakagalang nito kahit noon pa. Nang maka-order ito ay nagsimula silang kumain habang masaya nagkikwentuhan. Hindi nila alintana na may isang mata ang kanina pang pinagmamasdan sila. Alas 9 na ng gabi nang makauwi si Sheila. Inahatid siya ni Adonis sa kanila. Hindi na ito pumasok para daw makapagpahinga na siya. Nang makaalis na ito, hindi niya napansin ang isang lalaking kanina pa nakamasid sa kanya at matagal na naghihintay. Clarence, tawag ni Sheila sa lalaki dahil naaninag niya ito na nakatayo lang sa di kalayuan sa kotse nito. "Hay, ginabi ka ata," sabi nito at lumapit sa kanya. "Di ba kawork mo yun?" Sunod na tanong nito. "Ah, oo, si Adonis. Kumain kasi kami at siya na ba?" Putol nito sa sasabihin niya. "Ha? Anong siya na?" "Clarence, pagod ako. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Sheila, mahal kita." Iyon ang mga salitang nasabi nito at ikinabigla niya. "Mahal kita noon pa." "Sorry. Pero sa bawat araw na nagdaan, nahuhulog ako sa'yo. Hindi ko mapigilan kasi kaibigan ako ni Mark eh. At kaibigan lang kita. At kaibigan lang ang turing mo sa akin eh. Pero hindi ko kayang pigilan sarili ko eh. Kapag tinatawagan mo ako para mag-alaga kay Skye, tuwang-tuwa ako. Dahil magkikita ulit tayo. Hindi ko alam kung bakit pero yung nararamdaman ko eh. Kaya tinanggap ko na nararamdaman ko para sa'yo. At gusto kong sabihin sa'yo yun. Kaya lang naunahan ako nakatrabaho mo. Pinigilan ko ang sarili kong pumunta ngayon dito. Pero naisip ko na baka pag hindi ko sinabi sa'yo ngayon, baka lalong sumakit ang dibdib ko. Nakita ko kayo kanina ni Adonis. Siguro sign na yun para ipagtapat ko na nararamdaman ko para sa'yo, Sheila." Mahabang linya nito habang nakatitig sa mga mata nito. Halatang kinakabahan ng lalaki dahil garalgal ang tono nito. Siya naman ay hindi makapaniwala sa sinabi nito. Ang bilis ng pangyayari. Hindi agad nakapagsalita si Sheila. Pinakalma muna ang sarili bago nagsalita. "Clarence, salamat. Salamat dahil ngayon pa lang ipinagtapat mo sa akin yan. Salamat sa pagmamahal mo
Hindi lang sa akin para na rin kay Skaya. Pero tumigil siya ng sandali at kita niya sa mga mata nito na iniintay ang sunod niyang sasabihin. Bumuntong hininga muna siya bago nagpatuloy. Clarence, I'm sorry. Wala akong nararamdaman na katulad ng nararamdaman mo sa akin. Kita ni Sheila ang lungkot na mga mata nito na para bang pinagsakluban ng langit at lupa. Napayoko ito at nagpahid ng mga luhang tumatak na kanina pang pinipigilan na. Nasaktan si Sheila sa nasabi niya kay Clarence. Alam niya kung gaano ito kamahal ang anak niyang si Skaya. Ngunit na pagmamahal nito sa bata, hindi niya kayang ibigay tulad ng gusto nito sa kanya. Magsisinungaling siya kung sasabihing mahal din niya ito dahil ayaw niya itong masaktan at naaawa siya rito. Pero wala talaga sa ngayon. Siguro, naging focus siya sa buhay ng kanilang anak kung paano makasurvive. Kung kaya't ang pag-ibig ni Clarence sa kanya hindi niya napansin. Clarence, pwede naman tayo magkaibigan, di ba? Please. Hinawakan niya ang kamay ni Clarence. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Basang-basa ang mata nito dahil sa luha. Naawa siya para dito. Pero ano bang kailangan niyang gawin? Napabuntong hininga siya at niyakap ito. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Sobrang bigpit niyon. Randam niya ang hinanakit nito at maya-maya pa ay kumalas na ito sa pagkakayakap sa kanya. I'm sorry. Ulit niya rito na nakahawak pa rin ang mga kamay nila. Tumawa ito ng pagak. No, don't sorry. Okay lang. Alam ko naman sa una pa lang, wala na. Pero makulit talaga ako eh. Kaya yan, nasaktan. Pero at least diba, nalaman mo at nalaman ko rin na hindi talaga pwede. Pero don't worry, ako pa rin to. Ako pa rin to, Sheila. Ang karamay mo sa anak mo at wala magbabago doon. Kung okay lang sa'yo na ganun pa rin tayo, sabi nito na nakatitig sa kanya na pumapatak na naman ang mga luha. Tumango siya at pinahid niya ang mga luha nito sa pisngi at muling niyakap ang binata ng mahigpit. Makalipas ang 2 taon na. Mami, nandito na po kami ni Daddy. Pahagos na nasigaw ni Skaya habang tumatakbo papalapit sa kanya. Anak, dahan-dahan naman. Salubong niya kay Skaya at niyakap niya ito. O, kumusta ang school mo? Tanong niya. Mami, okay lang po. Alam mo ba, Mami, sabi ni teacher, mas kamukha ko daw po kayo kaysa kay Daddy. Tumawa ito habang nilingon ang tinatawag nitong Daddy. Nasaktong namang papasok naman ito sa pinto. May bitbit itong grocery at mga gamit ni Sky sa school. Oh, narinig ko yata ang pinag-uusapan niyo ako ah. Ngiting sabi nito habang nilalagay nito ang pinamili sa lamesa at inayos iyon. Lumapit silang dalawa ni Sky sa lalaki. Lumapit siya dito at humalik sa pisngi. Ew! Sabi ni Sky na tinakpan pa ang mga mata na makitang nagkiss sila. Nagkatawa na naman sila dalawa. O siya. Kung saan pa mapunta, maghahanda na ako ng hapunan natin. Tinungo ni Sheila ang kusina at nagsimula mag-asikaso ng lulutuin. Nagulat si Sheila nang lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likuran. Bumulong ito sa kanya na nakatalikod pa rin siya. Thank you. Salamat. Mahinang sabi nito. Humarap siya sa lalaki at hinawakan ang pisngi nito ng dalawa niyang kamay. Diba sabi ko sa'yo, minahal kita hindi dahil kay Skaya. Minahal kita dahil iyon ang nararamdaman ko. Kaya wag ka mag-thank you, okay? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Clarence. Sabay kintil ito ng halik sa labi. Mami! Nagkatinginan sila ni Clarence sa direksyon ni Skaya na nagtakip na naman ng mga mata. Nagkatawanan na lang sila ni Clarence sa reaksyon ni Skaya nang makita nitong hinalikan niya ang binata.